Outside Hanoi, Vietnam naman ang gala namin ngayong pangalawang araw namin sa Vietnam. Kaya naman tara mga mare at samahan nyo kami. Hello mga mare! This is Mommy Jelay with another mini vlog. And for today's vlog mga mare, eto na yung second day namin sa Vietnam. Yung first day namin, inalat namin siya mga mare sa Hanoi lang and yung mga tourist spots. Halos napuntahan na nga namin lahat. And sabi ko nga kay Daddy, imbes na mag-Hanoi kami sa day 2 namin is nag-avail na lang kami ng whole day tour ngayong araw at sa ibang place nga ang punta namin. Bali, outside Hanoi, Vietnam na ito mga mare. Ito nga yung tinatawag nilang Ninh Binh. Meron kaming 3 place na pupuntahan ngayong araw at yung isang place na pupuntahan namin ay isa sa mga UNESCO sites. Mukhang tama nga yung naging desisyon namin na hindi na kami magstay ng Hanoi for the second day kasi halos napuntahan na nga naming lahat at time naman ngayon para mag-explore ng ibang lugar. Bali, nag-book lang ako ng day tour namin sa Kluk mga mare. Itong si Aizen, libre pa and nag-start nga yung araw namin. Pinikap nila kami sa hotel and then natulog lang kami sa bus mga mare. After 2 hours, nandito na nga kami. Bali, dinrap lang nila kami sa bike rental and then from there, magbabike lang kami papunta sa unang destination namin which is Hoa Lu. Ito yung unang ancient city ng Vietnam mga mare. I didn't expect much dito pero dito pa lang sa entrance mga mare na-amaze na ako. Ang ganda ng Mas lalo nga siyang gumanda sa paningin namin pagpasok namin mga mare kasi tignan nyo naman napapalibutan talaga siya ng kabundukan. Ang ganda-ganda ng nature dito. Etong tour na kinuha namin mga mare meron na rin kasamang tour guide. Ang kaso kahit gustuhin man namin talagang makinig dito sa aming tour guide mga mare meron kaming batang makulit na takbo ng takbo kung saan. Kaya nag-alternate na lang talaga kami sa pakikinig sa aming tour guide sa kwento niya about sa history ng Vietnam at pagbabantay nga kay Aizen dahil lang kulit-kulit ng batang Alam nyo, minsan maganda rin talaga nag-a-avail ng all-in package tour. Kagaya nga ngayong araw na ito wala na nga kaming inisip. Sumasama na lang talaga kami sa mga pupuntahan. Lahat naka-ready na para sa amin. Pipick upin kami and then pagkatapos naman ihahati din kami sa mismong hotel namin. May re-recommend ko ang mag-avail ng mga ganitong package especially kapag outside center yung pupuntahan nyo or kung mahirap yung transportation doon. Ito namang tour na in-avail namin mga mare, small group tour lang kami. Merong mga big group tour, mas mura yon pero mas pinili ko na yung small group tour para mas ma-enjoy namin. Nagkukwento pa ang aming tour guide dyan mga mare, hindi na kami nakikinig dahil itong si Aizen nakikipagkulitan na sa amin. Akala ko nga maboboard si Aizen dito at maghahanap siya ng ibang way of entertainment pero hindi mga mare, nag-e-enjoy si Aizen dito, na-e-enjoy niya yung environment dahil iba sa nakasanayan niya. At kahit kasama kami sa group tour mga mare, hindi naman namin lahat sinasabayan yung trip ng mga kasama namin sa tour. Kagaya nga nito, sobrang haba ng pila, hindi na kami pumila. Meron pa kasing gagawin dyan dun sa center, hindi na namin inalam kung ano mga mare dahil iba ang trip ng anak namin and mas gusto naman namin na sundin yung gusto niya. Na-realize kasi namin mga mare na mas maganda na ini-involve si Aizen sa mga kagustuhan din niya at hindi lang sa kagustuhan namin kapag nagtatravel. Bali, naghintay na lang kami sa mga kasama namin and then nagbike ulit kami, pabalik naman kung saan namin kinuha yung mga bike namin dahil dito rin pala yung lunch buffet namin. In fairness naman sa buffet nila mga mare, siksik-liglig umaapaw, napakaraming mga choices. After ng lunch namin, pumunta naman kami sa aming pangalawang destinasyon. Ito yung isa sa mga UNESCO World Heritage. Nung naghahanap kasi ako ng lugar na pupuntahan pa namin sa Vietnam, marami akong napanood na video, especially sa TikTok na nire-recommend nga itong place na karamihan nga sa mga TikTok videos na iyon, ito nga daw yung naging highlight nila. Pero pagdating namin mga mare, grabe, umuulan. Sumakay lang kami ng bangka mga mare, maliit lang yung bangka and sa bangkang sinasakyan namin, 6 nga kaming katao. Pang-6 si Aizen, maliit lang naman siya, pero ayun, 6 kami. Ito nga palang boat tour namin mga mare, inaabot daw ng 1 hour and 40 to 50 minutes. Depende lang din talaga sa takbo ng bangka kung gaano kabilis o kabagal. Yung sa amin, halos medyo mabagal lang siya dahil matanda na yung nagro-row ng Ito nga palang pinupuntahan namin mga mare is yung Trangan Landscape At dahil nga kasama ito sa mga listahan ng mga UNESCO World Heritage, aasahan namin na maganda talaga itong pupuntahan namin and grabe mga mare, maganda nga talaga. Iilan lang yung nasa listahan ng World Heritage sa buong Vietnam mga mare and kasama nga ito ang talagang namangha naman kami sa landscape. Bali mga bundok-bundok siya mga mare and sa ilalim napapaligiran siya ng katubigan at maraming mga kuweba. 5 kuweba nga yung papasukin namin ngayon. Yung isa ay yung napasukan namin, kakaunti lang siya, hindi siya ganun kahaba at eto nagpapadal na naman kami papunta sa susunod na lokasyon. Imagine niyo sa gitna ng mga kabundukan at katubigan dito mga mare meron ngang temple sa loob at talaga namang napakaganda rin ng templong ito. Hindi na namin inaalam yung history nitong temple na ito mga mare, talagang ini-enjoy na lang namin yung view dahil sa view pa lang talagang solve na solve ka Tignan na. Tignan nyo naman itong napakaganda naming view mula sa temple mga mare. Imagine niyo kung paano nagkaroon ng temple dito, talagang nakaka-amaze lang ba? Na-curious pa rin ako kung ano yung itsura nito sa loob mga mare kaya pinasok pa rin namin at eto nga yung itsura niya, puro ginto at napakalalaki ng mga vase. Hindi lang isang temple yung meron dito mga mare, eto pa nga yung pangalawa pero hindi namin lahat binababaan kung ano lang talaga yung kaya
kaya namin, especially may kasama kami bata. Eto na yung pangalawang kuwebang papasukin namin mga mare. Grabe, medyo madalim na ito at mahaba-haba siya, kaya naman ayan may mga pailaw na sila. Sa pagkakaalam ko nga mga mare, kung tama yung pagkakatanda ko, eto yung pinakamahabang kuwebang pinasukan namin. Nag-range siya ng 250 meters. Grabe, ganun kahaba yung kuweba dito mga mare. And sinasabi ko nga sa inyo, hindi lang isa kundi 5 ata yung kuwebang pinasukan namin dito mga mare. Inikot-ikot lang talaga namin pero sobrang lawak nito. May mga ibang stopover pa mga mare for picture taking. Kinukwento nga rin pala ng aming taga-bangka yung story nito. Ang kaso hindi kasi namin siya masyadong maintindihan. Super local na kasi talaga siya mga mare and wala siyang English word na alam. Kaya naman talagang parang nag-guessing game lang kami sa kinukwento niya. Pero na-appreciate pa rin namin yung taga-bangka namin dahil kahit matanda na siya mga mare, pinipilit pa rin niyang magkwento ng history nito ngang lugar na ito at kahit hindi niya kami maintindihan at hindi rin namin siya maintindihan, nagtatry pa rin siya. Nakaka-good vibes pa nga siya dahil talagang lagi siyang nakasmiling yung face. Ibang mga pinasukan naming kuweba mga mare, medyo mabababa na at kailangan mo talagang yumuko. And finally, after 1 hour and 15 minutes, grabe napakahaba ng boat ride na yon pero nakaka-enjoy talaga siya. Bumaba na rin kami kung saan kami nag-start kanina mga mare and babalik na nga kami doon sa sasakyan namin. Bali, aantay na lang namin yung iba pa naming mga kasama. So habang nag-aantay naglibot-libot na lang muna kami. And para naman sa pangatlong destinasyon namin sa tour na ito mga mare, naku, walang kamatayang hagdan ang aakyatin namin. Bali, parang hiking ang magaganap dito mga mare. Ang kaso puro hagdan lang talaga yung aakyatan namin. Pero pagdating namin sa taas, napakaganda raw talaga ng view. Nakalimutan ko nga yung pangalan nitong lugar na to mga mare and grabe naman talaga sa ganda ng view. Hindi pa namin naaakyat yung pinakatuktok dyan mga mare. Ang ganda na nang nakikita namin. Bali, dalawang part ito mga mare. Ayun sa kabilang nakikita nyo, parang 350 steps lang ata yan. Makakarating na kayo sa tuktok. Pero pinili pa namin yung 480 steps. Kasi daw mga mare, dito sa 480 steps, makikita mo nga lahat ng view compared dun sa 350. Hindi mo makikita ata yung parang city nila or yung ibang mga landscape. So pinili na namin to dahil once in a lifetime lang din naman namin matatry. And grabe, kahit sobrang hingal na namin, napakaganda naman din talaga ng view na inabutan namin dito. Expect ko nga mga mare na hindi kakayanin ni Aizen pero ako pala yung mapapasuko. Pero siya mga mare, game na game talaga siya at napakarami pa niyang energy pagbaba namin. Puntahan pa nga ata dito yung Mua Cave pero hindi na kami tumuloy mga mare at pinili na lang namin mag-ice cream dito at antayin na lang namin yung mga kasama namin dahil nakailang kuweba na rin naman kami sa araw na ito. Inulog rin namin yung biyahe namin pa uwi mga mare. Inabot nga rin kami ng 3 oras sa biyahe and then pag uwi namin naligo na nga kami and nagpalit na kami ng pantulog. Wala nga kaming dalang mga tsinelas kaya naman yung tsinelas sa hotel yun yung ginamit namin. Tignan nyo naman, polka dots pa talaga. To save time and energy dahil pagod na rin kami kakaakyat kanina mga mare nag-grab na lang kami papunta nga dito sa Photen which is sa mga Michelin Guide 2023 and 2024. Gusto namin matikman yung pho nila dito mga mare and grabe. Masasabi ko talaga na mas masarap to kasi ang lambot pa nung beef na na-order namin. After namin kumain ng pho, ayan napadaan ulit kami sa St. Joseph's Cathedral dahil pumunta nga kami ulit dito sa may Kong Cafe. Ang sabi ko naman talaga sa inyo talaga namang nagustuhan ko yung coconut coffee nila dito at kaya naman kahit gabi binalikan nga namin. Pero take out na lang mga mare dahil maya-maya lang sasakay na kami ng sleeper bus papunta naman ng Sapa, Vietnam.